Makakausap na natin ang bagong-bagong leader ng Senado. I'm sure fresh na fresh. Si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hindi pa magandang umaga sa ating mga listeners at televiewers. Magandang umaga. Ba't di ko kayo makita? Ayan, hindi tayo makita ni sir. Hindi din namin siya makita. Pero sir, nadidinig po namin kayo. Aayusin lang po. Pero meantime, sir, on the air na po tayo sa DZWD. Good morning Mamaya po. Makikita na rin kayo sa Facebook Live natin. Sir, una muna, congratulations. Yes, Senate congratulations. Salamat. Baka condolences sa dami ng trabaho na kinagisnan ko. Yun nga po una kong itatanong, Senate President Cheese. Sir, Ayun, una, nakita ko na kayo. sir, magpapatawag ba kayong Senate President Cheese o Francis? Parang hindi bagay kasi sa totoo lang ako mismo sanay pang tawagin si Senator Zubiri ng Senate President at SP. Okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yung titulo na yun dahil alam ko pansamantala ko lang namang hahawakan ko. Pero sir, Cheese or Francis? Kasi si Senator Padilla, sabi niya Robin Hood Padilla siya. Sa mulat-mula niyo pa matagal na tayo magkakilala. Cheese lang ako. Ayan, si Senate President Cheese Escudero. Sir, dun po sa una munang sanlinggo ninyo, may nabago ho ba sa inyong schedule? Mas marami ba kayong naging kaibigan? Marami nag-courtesy call o dumami ang kaaway? Ano yung first Wala week po pa. ninyo, sir? Tatapusin ko munang i-meet lahat ng opisina at lahat ng empleyado ng Senado dahil hindi bahagi yun ng trabaho ng isang ordinaryong senador. Pero bilang tagapangulo ng Senado, tumatayo na akong ama ng mga empleyado at iba't ibang opisina ng Senado bilang administrative head. So yun muna yung unahin ko. Matatapos siguro ako dyan sa Lunes, bukas, at tatanggap ako ng mga bisita siguro para yung mga mag-courtesy call ng ambassadors. Ganun pala yun? Siguro sa Martes na. Ayun, kasi natatandaan ko din yung mga past Senate President, busy-busy sa pagtanggap sa mga nagko-courtesy call. Ito sir, sabi nyo, isasaayos nyo muna yung sa Senado. Pero yung paano ho yung majority block din? Ngayon po sinasabi na this early, may crack na yung super majority. At para po sa pag-unawa na ating mga listeners, mga viewers natin, kasama pa rin dun sa majority block si Senator Juan Miguel Zubiri at yung kanyang mga kagrupo kasi kasama sila sa nag-elect kay Senate President Escudero dahil elected si sir by acclamation. So sila lahat yon. Kaya lang sir may crack daw, masama, naghahayag po ng sama ng loob sina Senator Nancy Binay, paalang daw ni Senator Revilla ang dahilan. Kaya kung yun lang daw ba ang dahilan kaya siya natanggal si Senator Zubiri. Tapos masama din ang loob kay Senator Grace Poe dahil close siya sa seatmates tapos sumama sa inyo. Well, tanggap na mas close sa inyo, mulat-mula naman, kaya lang hindi man lang daw nagsabi. I mean, sir, yung tampuhan within the majority block, paano nyo po ito aayusin? Nempa, bagamat nauunawaan ko ang kanilang sinasabi dahil nga siguro nakapwesto sila, siguro alaga sila, kaya nagugulat nga ako. Dati naman na kami 22 di ba? Dalawa lang naman ang oposisyon ano tong 7, ano tong 8? Baka naman ang ibig sabihin nila, dati nang may group of 7 sa loob ng 22. Dahil, ba't biglang may ganun? Sa totoo lang, mulat-mula ang tingin ko, 22 kami. Sa katunayan, ngayong tagapangulo na ako ng Senado, ang sinabi ko sa speech ko, di ba, matapos kong sumampanin pa, ang tingin ko ay pare-pareho tayong senador. Minority o majority man, walang grupo mo o grupo ko. Isang grupo tayong naninilbihan sa isang institusyon para sa bayan. Bakit? Ang amo ba nila ay ang iisang individual sa Senado? Yun lang ba ang definisyon ng pagiging traidor o tapat? Hindi ba dapat ang sukatan kung tapat o traidor ang isang maninilbihan sa pamahalaan ay kung naging tapat o traidor siya sa bayan, sa bansa at sa ating mga kababayan, hindi sa iisang tao lamang. Ayun. And then may sinasabi po sila na kinukonsider ho ng grupo ni Senator Zubiri na lumipat sa minority block. Sila ho ba'y aagapan ninyong lumipat? Kakausapin ninyo para manatili sila sa majority block, sir? Karapatan nila yon. Nympha, bagaman nagkausap na kami at nag-distribute na nga ng mga komite at responsibilidad sa Senado, kung hindi pa sapat yon, hindi ko na alam sa ngayon kung anong gagawin. Pero para sa akin, Nympha, mangingibabaw pa rin ang mas nakatataas na interest ng bansa, ng mga kababayan natin at ng Senado. Hindi ng partikular na individual o grupo. At
ang magiging layunin din naman namin ay ipasa ang mga priority measures at bills, hindi lang ng administrasyon, pero pati na rin ng mga senador. Yun din naman ang kanilang sinabing priority nila. So hindi ko alam kung anong magiging pagkakaiba nun. Bilang majority o minority naman, yun din naman ang pakay nila. Maliban na lang kung biglang magbabago yun. Sir, pagka sila ay sumama sa minority, magiging malaking balakid ho ba sila sa pagpapasa ng ng mga panukalang batas, especially po ng mga pinupush ng Marcos administration na yung ilan, alam ko, kontra din naman kayo. Ang magandang tanong siguro Nympha Opo. ay sila yung nagtutulak ng mga panukalang Yeah. batas na yan noon Mm-mm. na hindi naman namin hinaharang. Mm-mm. Pag biglang minority ba sila, magbabago bigla yung isip nila at ayaw na nila bigla yung gusto nila ngayon. Yan, case in Hindi point, ko alam. yung Chacha tsaka ROTC. Di ba? Hindi ko kayang Oo. sagutin yun, Nympha. So, sa minorya ba, isusulong nila na ituloy pa yung RBH hearings? Magkakabotohan siguro kami doon. Tutol kami sa PI, tutol din sila sa PI. So, anong pagdidebatihan namin doon? Mm-mm. Sinusulong nila ang mga priority measures, ang in-endorse ng LEDAC na sila nag-attend. Minsan, di ako nag-attend doon. Yun din naman ang gagawin namin at sisikapin namin. So wala ako nakikitang problema pagdating sa bagay na yon. Dahil hindi naman kami naging pabaya sa aming obligasyon at tungkulin bilang mayoriya. Bagaman hindi kami espesyal na bahagi ng tinatawag nila ngayon. Ngayon ko nga lang narinig yan, na Group of 7 o Group of 8. Sir, isang tanong na lang ako dito. Tapos si Isa na. Sir, sabi ni Senator Binay kahapon, hanggang ngayon nahihiwagaan sila sa kung ano talaga ang dahilan ng Yan. ouster ni Senate President Zubiri. Sir, pwede bang malaman sa inyo? Kasi sabi nyo nga, move forward na. Pero para matapos yung issue, pwede ho bang malaman? Kasi may mga umuusbong na, yung isa, sabi, yung paa daw. Paa ni Senator Bong Nagtampo daw Revilla. sa treatment kay Senator Revilla. Yung isa naman, may nagkabukulan daw sa bigayan ng pondo o bigayan, well, hindi perang actual, kundi allotment para sa allocation. parang pork, sir. Nympha, sinagot ko na at sinabi ko yan. Hindi para sa akin o sa amin na patulan kung ano mga tanong na meron sila sa isipan nila. Para sa akin, binanggit ko na unang araw pa lang, bawat miyembro ng Senado may kanya-kanyang dahilan kung bakit. Pero sa dulo, yun ang basihan nila para sabihin na wala na sila ng kumpiyansa. Sino bang nagbibigay ng iba't ibang rason itong mga nakaraang araw kung bakit? Hindi naman galing sa nagbigay ng unang suporta sa pagpapalit ng liderato, kundi galing sa kanila. Ayoko sanang sabihin sa amin at kanila, Nympha, pero para maliwanag lang. Sabi nung una ay dahil daw sa Chacha. Hindi naman nagbago ang posisyon ko at mas maingay pa nga ako kaysa karamihan doon, maliban kay Senator Joel Villanueva siguro. Tutol ako sa RBH na dinidinig nila ilang beses na. Karamihan ng nandun, nag-a-attend sa hearing ng RBH. So, hindi Chacha. Sabi nila yung PDEA hearings. Hindi naman namin tinanggal si Senator Bato. At wala naman kaming sinabing itigil yan. Sabi nila, galaw daw ito ng speaker. Isa sa pinakamatinding hindi kasundo ng speaker ay si Senator Marcos. Bakit siya bumoto at sumama? Bawat rasong binigay, ang sagot ay kung sino lamang naman ang bumoto at sumuporta Pero wala sa mga sinabing rason ang nanggaling sa ni isa sa amin. Ayun. Si Senator Villanueva sumuporta sa panukalang papayagan si Senator Revilla sa virtual. So hindi naman din siguro yun dahil magkasama kami ni Senator Villanueva doon, hindi naman kami nagkasabay ng boto dito. So ang simpleng paliwanag sa anumang akusasyon, Nympha, Isa ay yung listahan at talaan ng mga bumoto at sumuporta. Dahil hindi naman po pwedeng totoo ang kabila at totoo din yung kabila. Isa lamang palagi ang totoo at individual yan sa kada miyembro. Ayun. Magandang umaga po, no, Senator or Senate President Escudero. Ngayon po na kayo po yung leader ng Senado, ano po yung mga magiging diskarte ninyo? Kasi yung Kamara, lagi pong binabanggit before na yung Senado, maraming mga panukalang batas na nabibinbin daw po sa mataas na kapulungan, hindi naaaksyonan. Pero ngayon po na kayo na po ang leader ng Senado, meron ho ba kayong particular na gagawin or iuutos para mas mapabilis pa yung pagsasabatas ng mga importanteng panukala? Well, hindi naman question yan, Isa, ng bilis. Question yan ng kalidad. Madalas, kung mapapansin mo, mabilis ang pagpasa sa Kamara. Pero may mga nakikita pang hinahabol ang administrasyon mismo para mas ayusin pa yung mga panukalang batas.
na kung binilisan namin ay yung pagkakamaling yon ay may isa sa batas. Bigyan kita ng halimbawa. Kayong dalawa naman, minomonitor nyo ang Kamara at ang Senado. Ilan na ba yung BICAM na binawi? Ilan na ba yung enrolled bill na binawi? Kasi nga minsan sa sobrang bilis, kinakailangan ngayon medyo baluktutin ng konti yung proseso at procedure, maging unanimous consent para isuspend ang rules para maihabol. Ang mas mahalaga para sa akin, na may pasa ng tama at wasto yung mga panukalang batas, hindi mabagal, pero hindi rin mabilis na isinasakripisyo na yung kalidad. Ayun. Tsaka ano po yung mga particular pala na mga House bills na gusto nyo po personally na matutukan po ng Senado? Kasama ho ba dito sa inyo pong gusto ring maisabatas yung amyenda sa Rice Tarification Law? Tsaka marami din po kasi talagang nagtatanong ano bang kapalaran ng Economic Charter Change o CHACHA sa Senado? Ngayon kayo na po yung leader ng Senado. Hindi pa namin napag-uusapan yun dahil wala naman yun sa LEDAC priority bills. Wala rin yun sa listahan ng mga priority measures ng mga senador. Yung pala nga nakukuha ko. Hinihiling ko sa Kamara mula either kay Speaker Romualdez o kay Majority Leader Manix Dalipe, yung priority naman ng mga individual na mambabatas, local bill man yan o national, para makagawa at makahubog ng sariling ika nga agenda ang Senado. Kabilang na dyan yung individual na agenda ng mga senador, yung priority measures base sa LEDAC, at yung mga individual na measures din na prioridad ng mga mambabatas at ng Kamara bilang isang institusyon. Sir, meron kasi pong mga pinagkasunduan na hindi ho ba doon sa LEDAC na mga priority measures. About 20 nga yung naipromise po ni Senate President Zubiri na aaprubahan ng Senado by June. Yung iba napasa na yung amendment sa Government Procurement Act, yung AFASA, yung tungkol sa... anyway, mamaya kukwento ko na lang. Pero sir, magbabago ho ba yung inyong latag ng mga magiging priority bills o susundan na lang itong napagkasunduan sa LEDAC? Kasi yung iba doon, hindi kayo sang-ayon kagaya ng ROTC. Yung CHACHA kasi nga wala yun sa LEDAC eh. Kagaya sa 'di ba yung sa ROTC, iba din yung position alam ko ninyo dun sa rice tarification na pinasa ng House. Iba yung magiging version ng Senate. Nimpa, leading ko, ang magiging agenda ng Senado, hindi lamang yun nasa LEDAC. Ayan. Bubuin yan ng agenda ng individual ng mga senador, ng Kamara mismo, at ng mga mambabatas, at mula doon pipili kami. Halimbawa nimpa, tila naging priority ng Kamara ang pagboto sa divorce bill. So bahagi ba yan at priority ng Kamara? Wala sa LEDAC yan, wala rin sa Senado yan. Pero nais naming malaman para makonsidera at matimbang namin sa pagpapasya. Ngayon, nabanggit mo yung ROTC, sasagutin ko rin. Ang tingin ko sa akin bilang tagapangulo ng Senado, hindi naman ako primus inter pares na 2 boto, hindi isa. Tigi-tigisang boto lamang kaming lahat. At hindi para sa akin na tumutol at tutulan yan sa pamamagitan ng pagharang dyan. Ang pinakagagawin ko kung yan ay tumuloy-tuloy, ay boboto ko laban dyan. Halimbawa, nasa committee ko yan, final. Sa committee ko ni-refer yan bilang chairman ng Committee on Higher Education. Yes. Inupuan ko ba? Pwede ko namang upuan yan eh. Hindi ko lang tatalakayin. Pero anong ginawa ko? Nung unang na-refer sa committee ko, nag-attend si Senator Bato para mag-sponsor. Tinanong ko siya, gusto mo bang mag-create ako ng subcommittee at ikaw na ang mag-chairman yan dahil tutol ako dyan. Wala akong plano kung ako tatanungin na i-report out yan. Pero bilang subcommittee ko, ikaw ang mag-hearing, i-report out mo, gagalangin ko at ikaw na rin na mag-sponsor sa plenaryo. At hindi ba yun ang nangyari, Nimpa? Isa, so, sa akin, tagapangulo man ng Senado, ordinaryong miyembro, hindi magbabago yung tingin ko sa boto ko na iisa lamang pa rin naman. At hindi porkit ako tagapangulo, diktado ko na kung ano mangyayari at hindi mangyayari. Kailan sir, di ba as leader ng Senado, you will set the tempo, you will set the tone, hindi po ba ganon? Dun sa mga panukala na hindi kayo sang-ayon, merong magagawa din paraan para hindi ito umusad o hindi maipasa. Well, magandang tanungin muna yung mga kasamahan. Pabor ba yung mayoriya? Natanong ba kami noon? Well, bala kong tanungin. Dahil kung pabor ang mayoriya, hindi para sa akin. Nahadlangan o harangin yon. Pero syempre may karapatan ako mag-interpolate. Bumaba ako mula doon sa kinalalagyan kong upuan sa pag-preside.
at mag-interpolate. At pagdating ng botohan, karapatan ko rin na bumoto laban doon. Pero sa dulo, kaya nga nasa demokrasya tayo, kung sino ang boto ng mas nakarami, yun ang dapat nating sundin, sang-ayon man tayo o hindi. Senate President, balikan ko lang yung divorce. Nabanggit mo kasi kanina. May mga panawagan yung mga kongresista, lalong-lalo na yung mga authors nito, na sana kumbaga umusad din sa Senado itong absolute divorce bill. Sa inyo pong leadership, uusad ba itong divorce bill? And personally, kayo ho ba'y pabor dito sa divorce? Well, magandang timbangin dahil halos kalahati yung boto, hindi ba? Misa, halos Yes po. kalahati yung Kamara. So, malay mo, may kalahati din naman babatas na sasabihin sa amin, huwag yung dinggin yan. So, babalansin. Babalansin namin yon. Ako personally, nasabi ko na, mas nais ko gawing affordable at accessible ang kasalukuyang mga batas natin sa annulment. Halimbawa, pagbubukas sa PAW, natanggapin ng mga kaso tulad nito para hindi mahal. Kesa naman, sumabay tayo sa agos ika nga ng mundo na sinasabi nga nilang tayo na lang ang isa sa 2 bansang walang divorce. Ba't ba natin gustong anytime natin gamitin ang salitang divorce, away klaro yan sa pagitan ng pamahalaan at ng simbahan. Pero tinanggap na ng simbahan ang salitang annulment. Sa katunayan, si dating Pangulong Corazon Aquino pa, na malapit sa simbahan, ang nagpasa ng executive order, parang batas yun, lawmaking power, si Pangulong Aquino noon, sa pamamagitan ng family code, ng annulment na meron tayo ngayon. Marahil dapat tingnan at pag-aralan, palawakin yon at gawing mas abot kaya ng sino mang Pilipinong nais ang magkaroon ng annulment o mapawalang bisa ang kanilang kasal. So specific din lang yung mga panukala na ating pong pinag-uusapan. Sir, doon sa divorce bill, ano ba, hindi pinatatanggap ng annulment cases ang PAW? Hindi. Okay. So doon Sa ngayon ay hindi. At sa panukalang divorce bill din yata, kung tama ang pagkakabasa ko, hindi rin nakalagay yun doon. Okay. So yan ang maganda idagdag. Kasi nga, tawag dito, para sinasabi ngayon, 600,000 pesos yung sa ang sa halaga. annulment cases. Pinadali yung grounds sa kasalukuyang version na hindi ko sigurado dahil hindi ko pa nakikita, ayokong pangunahan. Pero sa nakita kong version, pinadali yung grounds pero available pa din to sa mayaman. Dahil magbabayad ka pa rin ng abogado at hindi naman lahat ay kayang bayaran ng fees ng abogado. Ang Korte Suprema, tinanggal na ang requirement ng psychologist sa isang desisyon. So sa kabilang banda, nagmura na yon. Pero nagdagdag sila ng ibang mga grounds na marahil ay kailangan ng sociologist, kailangan ng iba't ibang uri ng medical experts para patunayan na nandun nga yung grounds na bagong binanggit nila. And then sir, ito ho ba ay uusad na? Kasi po, di ba may committee report na kasi dito yung Committee on Women. Kaya lang, natulog yan sa Committee on Rules dahil na, ang natatandaan ko, inurong yung committee report tapos dinala sa Committee on Rules. Si Senator Villanueva, mariing tumututol dyan. Sir, aminin man at sa hindi, pag dinala sa Committee on Rules, natutulog yun hindi ho ba? Pagka gusto mong patulogin ang bill, dun mo dalhin. So sir, ito ho ba uusad na this time with your... Well, hindi ko alam ang personal na posisyon din ni Toljan, ni Senator Tolentino. Subalit, may proseso naman yan, Nimpa. Sino mang nais maglabas ng bill o i-report out, ililay on the table yan sa pamamagitan lamang ng mayoriyang boto. At sa pamamagitan ng mayoriyang boto, 5 boto lamang ang kailangan sa loob ng isang komite para ilabas yan sa plenaryo. At para maging part ng agenda at pagbotohan, kung magiging parte ba yan ng diskusyon o hindi. So may proseso naman doon kung sakasakaling may akusasyon nga na hinaharang o hindi nilalabas. Ayan. And then yung PIDEA leak, sir, magpapatuloy ba yung pagdinig? In fairness kay Senate President Escudero, sir, hindi porke nakakausap namin kayo, kahit siya, gulong-gulo dun sa takbo ng pagdinig ni Senator Ronald De La Rosa dito. Kasi kung saan-saan wardi-wardi ang punta, parang sir, ito yata yung hearing na pinaka gulong-gulong mga Senate reporter. Ang gulo ng direction, sir. Ito ba ipatitigil, ipapaayos, ano ho ang gagawin dito, sir? Hindi ko alam kung anong pasya ni Senator Bato dyan bilang chairman, pero pinagpunan ko siya na option niya palagi habang recess na maghain na ng resolusyon at sa pangalawang araw lamang ng pag-resume namin, i-refer namin sa committee niya para hindi na ma-question ni naman yung pagdinig niya at magkaroon din ng linaw ng konti
yung pagdinig niya sa parte nyo o sa parte din ng mga miyembro ng Aha. Senado. Sir, kasi ito Pero po, kaugnay sa pagtigil, walang ganong intention, isa. ayun, kasi po ang sinasabing isa daw ito sa dahilan ng ouster ni Senator Zubiri at Well, ah, sasagutin ko muli, yung mga kaya nga naging emotional si Senator Bato dahil ang sinasabi, sa dawan dahilan kung bakit natanggal. Noong nakausap ko nga si Senator Bato, kung ikaw ang dahilan, ikaw na lang sana ang tinanggal namin, but si Senate President Zubiri pa, kung yun talaga ang rason. At marami pang nasaktan, humaba pa. Sana ikaw na lang. Pero hindi po yun ang dahilan at hindi yun ang rason kung bakit. mhm. And then sir, yung rice tarification law, pinasa po ng Kamara, binibigay yung authority sa NFA para po mag-import at magbenta ng bigas. Sa Senado ho ay ano ho ang direksyon nito sir? At ano din yung personal stand po ninyo dito? Patungo sa Department of Agriculture, bibigyan pa rin ng authority, pero malamang sa Department of Agriculture. Simple ang posisyon, ang rason sa likod nito ni Senator Villar Marahil at miyembro ng Senado. Dapat pagpulutan natin ang aral ng mga pagkakamali ng nakaraan. Nakita na natin napakaraming korupsyon sa NFA nung pinayagan niyan mag-import ng bigas. Nakita na natin na nagkabaon-baon sa utang ang NFA nung pinayagan natin yung mga bagay na yan. So matuto naman sana tayo. Huwag natin pilit na inuulit yung mga pagkakamali ng nakaraan. Nagbago nga yung mga tao pero yung sistema nandun pa rin. Napaka-ikling provision lang kasi ng batas na nagsasabing pwede na sila muli mag-import. So mas maganda na siguro, doon naman sa DA ang subukan natin na mas merong safeguards at checks and balances. Pero sir, bakit po bibigyan ulit ang gobyerno ng poder na mag-import? Dun sa umiiral pong batas ngayon, ibinigay na ho, hindi ho ba sa private sector? Hindi ho Kung ba maalala effective mo, yun? kung maalala mo, pag ginawa yun ng panahon ni dating Pangulong Arroyo, dahil hindi naman may kakaila, ekonomista si dating Pangulong Arroyo, at tinignan niya yung balance sheet ng NFA, tinignan niya yung balance sheet ng pamahalaan, negative, hindi siya sang-ayon doon. So ginawa niya ng paraan. Pero kung babalik tanawan mo ang original na layunin ng NFA, ang layunin ng NFA naman talaga ay para malugi. Ibig sabihin yan, serbisyo ang pinangako niya, hindi negosyo. Kaya ang mali doon ay, bakit nilikha pang government corporation yan? Sana line agency na lamang para serbisyo talaga ang layunin at hindi negosyo. Yan din ang isang rason sa likod ng pagbibigay ng kapangyarihan sa DA at hindi sa NFA. Ang NFA ang layunin ng kinililikha yan, bumili ng mata sa magsasaka para pakitaan yung magsasaka at ibenta ng mura sa consumer para sila na lang yung babalikat nung pagkatalo, pagkalugi. So sa importation naman, ganun din. Kung mas mahal ang importation, babalikatin nila, bebenta nila, pero may konting lugi. Sa private sector, nung ginawa kasi ng private sector nipa, syempre, pinatungan pa nila. So imbis na bumaba, tumaas. Nagka-supply nga, pero mataas naman. So yan ang isang bagay na nais balanse ng Department of Agriculture ngayon sa ilalim ni Secretary Laurel na mapababa ang presyo, magkaroon ng sariling stocks ang pamahalaan para pag hino-hoard, tinatago yan ng pribadong sektor na nag-import o bumili mula sa magsasaka dito, mabubulukan sila pag hindi nila sasabayan yung presyo ng pamahalaan. Kung pilit nilang pagbebenta pa rin yan sa mataas na presyo. Pero yun sir, ang kapangyarihan nais mabalik sa pamahalaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ni Secretary Laurel. Pero sir, kailangan klaro na kapag lang po may emergency, dagli ang pangangailangan, hindi po yung regular ng importation. Isa pang problema kasi isa sa naging private importation, walang control ang pamahalaan sa pag-release ng stock. So pag tag-ani, sana hindi naman binabaha yung merkado ng imported na bigas. Para naman may chance ang mabili yung bigas na pinoproduce ng ating mga magsasakang Pilipino. Ang problema dahil pribado ang may-ari, nagkakalagayan, hindi na nila makontrol. So yung bigas ng mga magsasaka natin, yun na nabibili ng mura dahil una nang binenta ng mura at mas mura yung mga imported na bigas. Pag gobyerno mismo ang gumawa nito, malilimitahan at makokontrol na yan ang pamahalaan. Yung supply and demand, ika nga, para mas may impluensya ang pamahalaan sa presyo ng bigas. Pero tama po ba kasi nabanggit ni Senator Cynthia Villar last time sa isang interview na after ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. aaprubahan po itong RTL amendments. Tama po ba, Senate President? Sila kasi yung nag-usap nun, Ma'am Isay. Wala, nakichismis na ako pero humiwalay din ako agad sa usapan nila. Pero ayon kay Senator Villar, tila
may napagkasunduan sila ni Pangulong Marcos na siyang Uh-huh. magiging version ng Senado kapag nag-resume kami. Ang understanding ko ay tatapusin na ni Senator Villar yung committee hearings ngayong recess dahil recess pa naman kami at wala pang committee report yan at ilalabas pag nag-resume kami. Ayun. Tsaka ang importante, sir, doon, di ba, klaro kung ano yung tinatawag na emergency. Yes, oo. Di ba? Kailangan ma-define Tama. yun, sir. Tama po kayo, pero minsan kasi sa politika, Nimpa Isa, Opo. ayaw mo magdeklara ng emergency pero kailangan mo na talagang ipasok. Dahil pag nagdeklara ka ng emergency, tumataas yung presyo, mas maraming nagpapanik, maraming nagpapanik buying. So, babalansin din yun. Kung kailan, hanggang kailan, may deklarasyon mang formal na emergency o wala. Tsaka sir, naalala ko lang yung maganda yung sinabi nyo nung isang interview natin. Dapat hindi na ina-announce. Patitigilin nyo ba yung DA o NFA sa pag-announce sa mag-i-import tayo ng bigas? Kasi di ba yung nagpapataas ng presyo, naalala ko kayo nag-raise no na pag nag-a-announce, tataas ang presyo sa abroad. Well, sana sa zona ng Pangulo at sa mga announcement ng DA, wag na nilang sabihin kung ilan ang iaangkat natin sa darating na taon. Ang problema naman, ang US Department of Agriculture, siya ang nag-a-announce ng iaangkat ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit at anong pakialam nila doon. Oo, kasi di ba nag-i-ignite ng speculation, tataas ang presyo, asukal man yun o bigas, tama ho ba? So pag halimbawa, malaman na, maanunsyo ng USDA, hindi ko sinasabing Philippines DA, USDA, na 4 million metric tons i-import ng Pilipinas. De lahat na nag-i-import ng bigas, magbe-place na ng order sa Vietnam at Thailand dahil baka kapusin at kulangin sila. Hindi natin mapipigilan gawin ng US Department of Agriculture yan. Pero at least mula sa atin mismo mga bibig, wag na nating saksakin ika nga yung sarili nating mga paa sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng ganyan. And then sir, sir, nilulubos lang namin kausap namin kayo. Alam ko may meeting kayo. Mabilis na lang. Sir, yung secret agreement allegedly na pinasok po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte with China, tungkol po ito dun sa Ayungin Shoal. Iimbestigahan pa rin ho ba ito ng Senado? Well, decision yan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations na siya yatang na-report ng resolution na yan. Nagkausap na po kayo, sir? Dinidinig na rin ng Kamara yan sa ngayon. Yes po. Pero parang wala silang maimbitahan na magdi-discuss yan kasi nga secret eh. So hindi ko alam kung sinong imbitahan ni Senator Marcos dyan. Kung pareho din naman, baka narinig na natin sa Kamara. Pero sa dulo, tulad na lamang yan ng komite ni Senator Bato. Decision yan ng chairman Nimpa at wala akong balak diktahan yan. Ayun, kasi may committee system ang Senado, so yung decision ng committee chairman. Pero hindi ho ba yun pwede, sir, natapikin ng Senate President, ang chairman na Opare o Mare? Bulungan. Oo, bulungan. Pero hindi lang ako, Nimpa, pwede rin tapikin ng mga kapwa namin miyembro. At sa dulo, pa siya ng chairman. Ayun. Sir, Ako last question na lang, Senate President. Yeah. Nagkausap na ho ba kayo ni House Speaker Yan, Martin Romualdez? Kasi naibalita Sabi ni Sir, po mag-uusap ni sila. Ate Nympha na meron kayong meeting. Nagkausap kami sa telepono, binati niya ako. Sa pamamagitan, gamit ang telepono ni Secretary Laurel. Dahil tumawag sa akin si Secretary Laurel at nagkataong magkasama yata sila. So natanggap ko yung pagbati Huwebes ba o Miyerkules. At napag-usapan nga namin, sabi ko na nais ko makipagkita sa kanya during recess para matalakay nga yung priority ng Kamara bilang institusyon, yung priority ng bawat miyembro din ng Kamara, national man o local bill na nais nilang mapasa sa termino nilang ito, baka makatulong kami. At pangatlo, kung paano mas maayos yung relasyon sa pagitan ng Kamara at ng Senado moving forward. Ayun. At sir, may kinalaman nga ho ba talaga ang paa ni Senator Bong Revilla sa kapagpapatalsik kay Senator Zubiri? Linawin nyo na po. Well, again, sasagutin ko, Nimpa, si Senator Joel, kung makikita yung mga video na lumalabas sa TikTok, ay pumabor dito, hindi ba? So, kung pumabor sa dito, ako pumabor doon, bakit magkaiba ang boto namin kung yan ang dahilan? So, walang kinalaman. Yun na lamang ang sasagot kong basyan, hindi ba? Kung yun talaga ang basyan, sana yung boto namin pareho. Pero hindi pareho namin sa issue ng Senate President, pero pareho yung posisyon at boto namin sa issue kay Senator Revilla. So, malamang hindi.
Mhm. So ako na mamaya magkukwento pagkatapos ng interview ko ano yung issue dun sa paa. Sir, ano yung maaasahan po na ating mga kababayan sa inyong Senate presidency? Ang inyong hubang liderato sa Senado makakabuti o hindi sa Marcos administration? Kasi may mga sinasabi na dahil pag hindi ho ninyo naagapan yung paglipat ng 7 senador, yung grupo ni Senator Zubiri sa minority block, magiging stumbling block sila doon sa mga legislative agenda ng administrasyon. So, mahadlangan ito and kung ganyan, yung responsibility o burden po ay nasa inyong balikat, sir. Tingin ko naman ay hindi. Dahil ulitin ko yung 7 binabanggit mo, ang siyang parehong 7 rin na nagsulong sa mulat-mula at nag-attend pa mulat-mula ng LEDAC at nag-approve ng mga priority bills. Sila rin na nagsusulong yan itong nagdaang mga buwan at taon. Wala ako nakikitang rason at dahilan para magbago bigla yun dahil nagbago lamang ang liderato. So kung may pag-aawayan man kami o pagdidebatehan, may hahadlangin man sila, siguro yung mga bagong panukala na manggagaling sa amin o manggagaling sa administrasyon na hindi sila naging bahagi sa paghubog at pagsulong din naman itong nagdaang mga buwan. Mag-e-effort kayo, sir, para pagkasundo-sunduin na para hindi mabiyak ang at the moment ay super majority. Pero hindi naman kami magkaaway. Nympha. So hindi yung mga mga kasama ninyo na nagsasagutan, hihikayat. Intindihin at unawain natin. Siyempre, mainit pa. Kailangan palamig ito at magandang tempo ang recess para mapalamig ang isip, ang damdamin. Hindi lamang ng isang panig, pero na magkabilang panig. At umaasa ko na pag-resume namin, malayong malamig na ang mga silakbo at init ng damdamin sa ngayon. At mas magiging maayos ang relasyon sa pagitan namin. Lahat ng bagay naman sa pagdaloy ng panahon ay naghihilom palagi. At hindi ito pag-ibig na pinagawayan natin. Trabaho ang pinagkaibahan ng opinyon. Marahil mas madaling maghilom yon. Yung pag-ibig, matagal-tagal talaga maghilom yun. Ganun ba yun? Ay, ewan ko sa inyo. Hindi ko alam yun. Sabi lang. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so much Thank po. you, sir. Ingat po palagi. Magandang sa inyo. Good morning. Good morning, po. Si Senate President. Hilingan, walang pinopro.